May sasabihin ako na medyo masakit pero kailangan mong marinig. Kung naghihintay ka ng swerte para umasenso, well, parang umaasa ka na lang sa wala. Kasi ang swerte, hindi yan nakaschedule. Hindi siya nagsasabi kung kailan siya darating. Hindi rin siya obligado na pumunta sa'yo. Pero ang habits mo, yung mga ginagawa mo araw-araw, yun ang may control ka. At dito nagkakatalo yung mga umaangat at yung mga nai-stuck sa buhay. Yung umaangat, hindi umaasa sa big break. Gumagawa sila ng routine, income plan, investments kahit maliit lang. Yung mga nai-stuck naman, naghihintay lang sila ng perfect timing. At habang naghihintay, hindi nila namamalayan na lumilipas na pala ang oras nila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka aasenso kahit wala pang big break na dumarating, gamit ang system, skills at simpleng money moves na pang long term. Hindi ito motivational lang kundi practical. At kung ready ka na, tara simulan na natin. Una, klaruhin muna natin ito. Hindi ko sinasabi na walang swerte sa buhay, kasi meron yan. May mga taong tama ang timing, may mga taong biglang nagva-viral, may mga taong may mga connections, at may mga taong nauuna sa trend. Pero kung aasa ka lang dun, parang pinili mo na lang na maging passenger sa sarili mong buhay. Kasi hindi mo kontrolado ang swerte. Hindi mo kontrolado kung kailan siya darating. Pero kontrolado mo yung mga ginagawa mo habang naghihintay ka ng swerte. At doon makikita kung sino ang aangat talaga at kung sino yung umaasa lang. Real talk muna, maraming tao ang hindi tamad, kumakayod sila araw-araw. Pero bakit hindi sila umaasenso? Kasi kumakayod sila ng walang sistema. Parang nagtatrabaho ka pero wala kang plano kung paano magiging malaki ang kita mo next year. Parang nag-iipon ka ng walang direksyon kung saan pupunta ang pera mo. Parang may goals ka pero wala kang routine para maabot ito. Kaya ang ending, kahit gaano ka kasipag, wala pa ring asenso. At yung progress mo, parang random lang. Minsan okay, minsan hindi. Minsan meron, madalas wala. Kaya ang unang main idea natin ay, kung gusto mong umasenso, dapat gawin mong predictable ang progress mo. Kasi ang swerte, unpredictable yan. Pero ang system na gagawin mo, predictable. So ang tanong, anong system ang dapat mo bang simulan? Start tayo sa pinaka-basic pero pinaka-powerful, pera awareness. Kasi hindi ka pwedeng umasenso kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Ang daming tao, ang gagaling nila sa trabaho, pero hindi sila marunong mag-manage ng pera nila. Tapos nagtataka sila kung bakit wala silang naiipon. Pero kapag tiningnan mo naman, may daily delivery, may random online shopping, may subscription na hindi ginagamit, at may mga deserve ko to moment tuwing stress sila. Hindi ko naman sinasabi na bawal gumastos, pero kung wala kang awareness pagdating sa pera mo, hindi ka talaga makakaipon. Kaya simple lang ang gawin mo. I-track mo yung pera mo kahit 7 days lang. Hindi isang taon ha, 7 days lang. Doon mo makikita yung mga maliliit na gastos. At once na nakita mo na yon, may power ka na baguhin ito. Kasi ang awareness is control. Next ay saving. Pero hindi yung saving na kapag may natira lang. Kasi lagi naman talagang walang natitira. Ang saving ay dapat automatic, parang bills. Kung iisipin mo, hindi ka naman maghihintay na may extra lang kapag magbabayad ka ng kuryente, di ba? So bakit mo ginagawang optional ang future mo? Kaya ang rule dapat ay pay yourself first. Kahit 10% muna o kahit 5% na nga lang. Ang mahalaga, consistent. Kasi ang ipon, hindi lang pera, kundi discipline. At kapag nasanay ka na, doon nagsisimula ang tunay na pag-asenso. Pero sabihin na natin na nag-track ka na at nag-save ka na, ang next problem ay income. Kasi aminin na natin, mahirap mag-invest kapag maliit ang kita. Kaya ang pangalawang main idea ay, hindi ka yayaman sa pagtitipid lang. Kailangan mo ng income engine. Kailangan mo ng paraan para tumaas ang value mo sa market. Kasi sa totoo lang sa mundong ito, skill ang binabayaran at hindi ang sipag mo. Kaya kung wala ka pang high income skill, yun dapat ang unang investment mo. Hindi invest kagad sa stocks, hindi invest kagad sa crypto. Skill muna, kasi ang skill, controlled mo. Ang skill, pwede mong i-apply kahit saan. Ang skill kasi ay may multiplier effect. Halimbawa, matuto ka ng sales, kahit saan ka pumunta, may value ka. Matuto ka ng video editing, matuto ka ng copywriting, matuto ka ng performance marketing, at matuto ka ng e-commerce operation, matuto ka rin ng customer support na may specialization. Hindi mo kailangan na maging the best sa mundong ito. Kailangan mo lang ay maging better kaysa sa mga taong pare-parehas lang ang skill nila. At dito gusto kong maging sobrang clear. People who look lucky are often highly skilled and highly visible. Kasi kung magaling ka at nakikita ka, mas madalas darating ang opportunities sa'yo. Dahil hindi ka swinerte lang, kundi napansin ka. Kaya kung gusto mong tumaas ang chance mo, gawin mo ang rule na ito. Skill plus visibility. Isang practical example, kung marunong ka mag-edit, huwag mong itago sa laptop mo. Mag-post ka ng mga sample work mo, kahit once a week lang. Kung marunong ka magbenta, mag-practice ka araw-araw. Kung marunong kang gumawa ng content, gumawa ka consistently. Kasi ang visibility, parang magnet yan. Hindi lahat ng post mo ay may result kagad, pero bawat output mo na naglalagay ka ng seed sa internet, at ang internet, alam mo naman na minsan mabagal yan. Pero once na tumubo yan, biglang bibilis yan. Yun ang tinatawag ng iba na swerte. Pero alam mo sa sarili mo na pinaghandaan
tinandaan mo ito. Ngayon, ang third main idea ay emergency fund. Ito yung part na sobrang importante pero sobrang ignored. Kasi maraming tao ang gusto mag-invest kagad para yumaman kagad. Pero kapag may emergency, biglang uutang kaya nasisira ang momentum. Kaya ang order dapat ay stability first, then growth later. Emergency fund is not pang mayaman lang. Kapag may emergency fund ka, hindi ka madaling mataranta. Hindi ka napipilitang mag-cash out sa mga investments mo. Hindi ka napipilitang umutang sa mga maling tao o may malaking interest. Kaya dapat ang target mo ay 3 to 6 months ng basic expenses mo. Kung hindi mo kaya, magsimula ka muna sa 1 buwan. Kung hindi talaga kaya, at least 2 weeks man lang. Hindi mahalaga kung maliit muna. Ang mahalaga ay ginagawa mo. At dito mo makikita ang pinaka-key na mindset shift mo. Umaasenso ka kapag kaya mong panindigan ang boring na gawain. Kasi ang emergency fund, boring yan. Ang budgeting, boring yan. Ang savings, boring din yan. Pero yung boring na yan, yan ang magiging foundation ng freedom mo. Ang fourth main idea ay investing. Ito yung part na maraming nabibiktima ng hype. So sasabihin ko na ito ng diretso. Investing is not gambling. Yung iba, investing daw ang ginagawa. Pero ang totoo, sugal naman talaga. Bumibili kasi sila ng mga nagva-viral na investment o may nag-post lang sa social media na sinasabing to the moon ito, tapos kapag bumagsak, then iiyak. Pero ang tunay na investing, boring yan. Boring, consistent, pero long term. So kung beginner ka, huwag ka munang tumalon sa kung ano-ano. Unahin mo muna yung learn the basics. Ano yung index fund, ano yung ETFs, ano yung mutual funds, ano yung bonds, ano ang risk, ano ang time horizon mo, at habang nag-aaral ka, pwede ka mag-start muna sa maliit. Kasi ang goal mo, hindi naman talaga mag-YOLO. Ang goal mo ay mag-build ng habit. Kasi sa investing, panalo yung consistent, hindi yung emotional. Pero ito ang malupit na katotohanan. Kung wala ka pang malaking income, mas mataas muna ang ROI mo dapat sa self-investment mo kaysa sa market investment. Kasi kung ang 10,000 pesos mo ay ginamit mo muna sa mga courses, tools at practice para tumaas ang income mo per month, mas malaki yun kaysa sa 10,000 pesos na inilagay mo sa mga investment na hindi mo naiintindihan. Kaya again, ang order dapat ay skill, income, stability, then investing. Ang fifth main idea ay stop chasing get rich quick, build slow money. Kasi ang fast money is seductive. Yun yung quick wins, easy money, mabilis, pero madalas short-lived. Pero ang slow money, yun yung nagtatayo ng buhay mo. Yun yung consistent savings, consistent investing, consistent skill development, consistent business building. Pero hindi mo ito mararamdaman kaagad. Pero after 12 months, ibang tao ka na. After 24 months, iba na ang buhay mo. Ang problema lang kasi, yung utak natin gusto kaagad ng instant reward. Kaya gusto natin ng swerte. Gusto natin yung jackpot moment. Pero kung gusto mo talagang umangat, kailangan mong i-train ang sarili mo sa delayed gratification. Yung tipong kaya mo magtiis ngayon para sa mas malaking freedom mo later. Kasi ang tunay na pagyaman, hindi yan biglaan, kundi unti-unti mong binubuo. So kung gusto mo ng malinaw na direksyon at step-by-step system, available na ang ebook ko na ang title ay Pera at Pananaw. Ginawa ko ito para makatulong sa inyo na ayusin ang mindset nyo pagdating sa pera at bigyan kayo ng mga practical guide sa budgeting, saving, emergency fund at next step sa income at investing. Ilalagay ko yung link sa description, check nyo na lang pagkatapos yung panoorin ang video na ito. At kung nasa point ka na ngayon na feeling mo ang bagal ng progress mo, gusto kong sabihin sa iyo na normal yan. Ang pag-angat ay parang pagbibuild yan ng katawan. Hindi mo makikita yung results after 1 week. Pero after 6 months, mararamdaman mo. After 1 year, mapapansin na ito ng iba. Kaya huwag kang mag-focus muna sa timeline ng iba. Focus ka muna sa system mo. Kasi yung taong consistent, siya yung tunay na may progress. Kaya bago tayo magtapos sa video na ito, may gusto akong iwan sa inyo. Kung wala ka pang swerte ngayon, okay lang yan. Ang swerte pwedeng dumating later. Pero habang wala pa, magtayo ka ng foundation na hindi niya kayang sirain. Kasi kapag dumating yung opportunity, dapat hindi ka mabubulaga. Dapat ready ka. At kapag ready ka, hindi mo na ito tatawaging swerte. Tatawagin mo na itong result. Kung nakarelate ka sa video na ito, comment mo naman sa baba na system not swerte. At kung gusto mo pa ng mga videos tungkol sa budgeting, saving at investing, at kung paano umangat from zero, mag-subscribe ka na rin sa channel ko. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.